anak ni Senadora Amy Marcos, mga sangkay, damay na sa gulo ngayon. Yo guys, what's up? This is me, I'm back. Ito pag-usapan po natin kasi itong anak ni Amy Marcos ngayon, nadadamay sa ginagawa ng nanay niya. Kawawa, no? Alamin po natin ano nangyari. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay 1.59 million subscribers na. Ayan po, parami po tayo ng parami. Kaya naman sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, ito nga po ang ganap ngayon, no? May kita tayong post, mga sangkay, na may nangyayari nga daw po dito kay ito yung anak ni Amy Marcos, si Matthew Marcos Manotoc. Sa isang live niya, mga sangkay, nilusob daw po pala ito ng mga pro-BBM, mga loyalista. Sabi na nag-post na awa ako kay Matthew dahil binatikos sa comment, tinanggal na yung comment section niya. Kasalanan mo yan, Senator Amy Marcos. Ano na lang mukha niyang iharap pag may nakakita sa kanya. Especially sa mga loyalista. Nadadamay siya dito sa ginagawa ng nanay niya, mga sangkay. Kasi nga po, syempre, bilang anak, no? Yung meron pa nga kumakalat na video, mga sangkay, na yung parang facial expression ng kanyang anak na minsan parang ngumingiwi. Pinagtitripan po ng iba, mga sangkay. Kasi nga po, yun na nga po ang sinasabi nila na ikaw pala yung anak mo pala yung umiingiwi, ginaganon po. Pero inosente po yung kanyang anak, mga sangkay, nadadamay sa ginagawa ng kanyang nanay. Mga sangkay, ito. Kayo ba, mga sangkay, ano sa tingin nyo? Normal pa ba itong Amy Marcos na inyong nakikita ngayon? Actually guys, dito, nagalit nga po yung INC sa ginawa ni Amy. 'Di ba? Para po sa inyong kaalaman, after po na magsalita ni Amy Marcos, pinutol po ang rally. On the spot, guys. Hindi na po pinatuloy. Kasi nga po, hindi na po magandang nangyari. Hindi na po sumunod sa kung ano ang pinag-usapan. Actually, hindi lamang po si Amy. Kahit po yung mga nagsalita doon na iba, mga sangkay, sila Marcoleta, sila Guanzon, at iba pa. Hindi po sumunod sa kung ano po ang gustong ilabas na message ng INC sa lahat ng mga politiko o sa gobyerno. Ngayon, mga sangkay, ito, panoorin po natin ang balita tungkol dyan. Ang sibling rivalry at tila itinatakwil na ng Pangulo ang kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. Matapos nitong akusahan siyang gumagamit ng iligal na droga. Agad namang sumagot ang senadora. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes, live mula sa Malacanang. Ivy. Kurina, sumagot na sa pinakaunang pagkakataon si Pangulong Bongbong Marcos sa alegasyon ni Senator and Presidential Sister Amy Marcos kaugnay ng umunoy paggamit ng droga ng Pangulo. Bagaman ayaw na raw ni PBBM na ilantad pa sa publiko yung mga usaping pangpamilya, hindi nito itinanggi at inamin nito na matagal-tagal na rin nag-aalala ang pamilyang Marcos sa kalagayan ni Senadora Amy. Puro ko guys, no? Ano kaya nangyari kay Amy Marcos? Minsan mapapaisip ka na baka naman totoo na si Amy Marcos inahawa na po sa kung ano ang pag-uugali ni Sara Duterte. Diba? While now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. Talking for our friends and family, sabi niya. Nag-aalala daw po sila, pati yung kanyang pamilya at mga kaibigan, circle of friends and family. At
kung papansinin po natin, mga sangkay, si Amy Marcos po talaga yung lumalayo. Kasi, halimbawa na lang, yung opening ng Christmas season, yung pailaw, mga sangkay, doon po sa Malacanang, ang nag-iisang wala doon sa pamilya, si Amy Marcos lang. Yung pamilya ng buong Marcos ay naroon. Pamilya ng mga Romualdez naroon. Pero si Amy Marcos, absent. So bakit siya absent? Yun ang hindi po natin alam. Sa madaling sabi, siya ang may problema sa kanilang pamilya. Kasi buong pamilya okay sila eh. Maliban kay Amy Marcos. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. I hope she feels better soon. Iyan ang pinakahuling komento ng Pangulo tungkol sa senadorang hindi niya na rin naman daw nakakausap. Okay, ang tinutukoy doon ni PBBM na parang the lady we saw on TV and social media ay hindi na daw yung kapatid niya. Hindi po yung, ang tingin ko dyan, hindi po yung pagiging impostor ng nagsasalita, kundi yung attitude, yung culture na nakita nila kay Amy Marcos na ibang-iba na sa atin niya. Kasi, di ba tayo mga sangay, pagkakaalam po talaga natin, pag mga Marcos, napaka-humble po niyan. Pero what we witness, mga sangkay, while watching the video about Amy Marcos, kung paano niya binalahuran ang kapatid niya, hindi na po yan isang Marcos. We know Irene Marcos, mga sangkay, napaka-humble. Amy Marcos, napaka-humble. Madam Imelda Marcos, napaka-humble. BBBM, napaka-humble. Pero, ang isang Amy Marcos na nakita nyo ay isang Duterte style. Gets ba, mga sangkay? Duterte style na, Duterte attitude. Hindi po siya pang Marcos eh. Napaka-humble ng mga Marcos, mga sangkay. Except, tingnan po ninyo yung, kayo na lang talaga humusga. We no longer travel in the same circles, political or otherwise. So no. Ilang minuto lang matapos ang press conference ng Pangulo, agad na nag-post sa social media ang senadora at sinabing tila kung ano-ano ang nakikita ng kanyang nakababatang kapatid. Hamon pa nito, patunayan ni PBBM na mali ang kanyang mga paratang. Ba't baliktad, mga sangkay? Baliktad na, no? Ang magpapatunay na ng paratang na mali, yung inaakusahan. Hindi po ganun yun. Ang dapat magpatunay dyan, yung nag-akusa, hindi yung inaakusahan. Walang kailangan patunayan. Walang dapat patunayan si PBBM. Ang kailangan magpatunay dyan, sila Amy Marcos. Di ba? Sila Amy Marcos lang. Sila ang nag-aakusa, then prove it. Magdala kayo ng proof. Magdala kayo ng evidence. Video, picture, lahat na. Hindi yung puro ngak-ngak. Di ba? Hindi po si PBBM ang dapat magpatunay sa kanyang sarili. Si Amy Marcos ang dapat. Kurina, kung matatandaan natin, nung nag-rally ang Iglesia ni Cristo, hindi lang si PBBM ang inakusahan ni Senadora Amy, kundi pati ang First Lady at anak nitong si Majority Floor Leader Sandro Marcos na gumagamit din umano ng illegal substances. Samantala, muling idinismiss ng Pangulo ang pangatlong pahayag ni resigned Congressman Zaldico. Kung talaga raw may saysay ang kanyang mga kwento, umuwi siya sa Pilipinas. Okay, mga sangkay. So, ayun na nga po. Ang kawawa talaga dito, ito, mga sangkay. Itong itong mga anak ni Amy Marcos. May mga nag-comment nga dito. Dapat magsalita naman sila tungkol sa pinagsasabi ng kanilang ina laban sa First Family. Even Sandro mentioned them that they can attest that those were lies. How come they remain silent simply to save their family? Pero paano naman ang mga Pilipinong nasa bingit
ng alinlangan dahil sa pinagsasabi ni Amy Marcos. Kapag hindi sila nagsalita sasang-ayon sa kapag hindi sila nagsalita na sang-ayon sa denial ni Sandro, pwedeng totoo ang pinagsasabi ni Amy. So, kailangan po magsalita itong sila no? Mga anak niya. Ano ba 'yon? Totoo ba 'yung sinasabi ng kanilang nanay? Naawa din ako diyan, nadadamay siya. Sabi naman ng isa, ba't naman ako maaawa sa taong 'yan? Kung ano ang puno, ay siya rin ang bunga. Nako. Ayan na nga. Dapat di na idama yung anak. Hindi naman siguro nila gusto ginagawa. Talagang pasaway lang siguro si Amy. Ayan ako po. Well, ano po ang inyong opinion? Mga sangkay, comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.